Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. So naku mga kabibig, magagalit si Leila de Lima nito sa isang pasabog ni John Vic Remulla. Yes po, ng ating DILG Secretary John Vic Remulla. Kaya pala, deadma sila sa mga plunder case, kay Ramil Madriaga, and so on and so forth. Yung mga paek-ek, paepal-epal ni Leila de Lima, it's because alam na nila posible na drama lang lahat na ito. John Vic Remulla, kinampihan si BP Sara? Naku po, may pasabog si John Vic Remulla kung saan kilala na nila kung sino ang binisita ni VP Sara sa BGMP. Naku, Madriaga, sunog na sunog talaga ang mga kaek-ekan mo at kadramahan mo and all the stories behind it. Paano na lang, para mahihiya talaga sila de Lima. Mahihiya si Pader. Si Pader, mahihiya talaga si Pader. Oy. Diba? Tapos si Falsis, mahihiya sila sa mga istorya. Kinikilig si Falsis kasi kilig na kilig siya na posibleng ma-impeach si BP Sara. Excuse me. Si John Vic Remulla talaga ang nagpasabong. Si John Vic Remulla ang magsupalpal sa inyo ng katotohanan. O eto kabibig ha, manood tayo sa interview ni John Vic Remulla kung saan sinabi niya isang pasabog na kung saan puputok ito sa mukha ni Leila de Lima. Paano kaya sasagutin ito ni Leila de Lima at ni Ramil Madriaga itong ang kanilang kasinungalingan? May CCTV, nakikita talaga. Yung kay Madriaga, meron bang CCTV na nagsabing binisita sila ni BP Sara? Ang sabi sa ang OVP bumisita sa BGMP pero hindi sinabi na nakipag-usap si BP Sara kay Ramil. Si Ramil ang nagsabi din na ayaw yung kausapin si BP Sara. Tapos ang sinabi ng iba na si VP Sara nakipag-usap kay Ramil Madriaga, ang gulo-gulo ng inyong mga istorya. Kaya itong si John Vic Remulla ang magpapasirado sa lahat ng mga kuro-kuro, sa lahat ng drama, sa lahat na script ninyo. O eto na kabibig ko, i-share ko sa inyo. Dapat malaman ito sa buong Pilipinas at sa buong mundo kung gaano ka pangit ng script nila. Ay, pangit ng script ninyo. Napaghalataan talaga. Eto kabibig ha, makinig tayo sa pasabog ni John Vic Remulla para matauhan naman po. Secretary, binabanggit po ng abogado ni Madriaga na si BP Sara ay pumunta sa BGMP. Sa inyo ho ba, napacheck nyo na po ba sa BGMP kung merong CCTV, merong visitation documents, kung pumunta ba talaga si BP Sara sa BGMP sa Camp Bagudiwa? Pumunta siya ron pero kinausap niya si Arnie Tevez. Si Arnie Tevez. Si Arnie Tevez ako usap. May CCTV po nung footage? I think so. May records yung warden pinakita. The warden was there present during the meeting. Wala naman daw pinag-usapan masyado kundi nagkumustahan lang. So, that was the extent of the report to me. That was October 19? Tama ho ba? I think so, yes. Thank you very much po. So talaga si BP Sara sa BGMP sa abogado ni Madriaga na si BP Sara ay pumunta sa BGMP. Sa inyo ho ba, napacheck nyo na po ba sa BGMP kung merong CCTV, merong visitation documents, kung pumunta ba talaga si BP Sara sa BGMP sa Camp Bagudiwa? Pumunta siya ron pero kinausap niya si Arnie Tevez. Hindi si Madriaga. Si Arnie Tevez. Si Arnie Tevez ako usap. May CCTV po nung footage? I think so. May records yung warden. May record. The warden was there present during the meeting. Wala naman daw pinag-usapan masyado kundi nagkumustahan lang. So that was the extent of the report to me. That was October 19? Tama ho ba? I think so, yes. Agoy, ang sakit naman ng katotohanan. Paano yan? Si John Vic na nagsabi, hindi. Si Madriaga ang pinuntahan ni BP Sara. Hindi bumisita si BP Sara kay Madriaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Paano yan?
Paano mo ito sasagutin, abogado ni Madriaga? Paano ito kakampihan ni Lele de Lima? Paano ito i-explain ni Lele de Lima? Kasi sinabi ni Lele de Lima, nakita ko, napakasensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon. Hindi lamang kay VP Sara. Meron din siyang nasabi tungkol sa dating Pangulo. Ay, naku, Lele de Lima. Isang sampal galing kay galing kay John Vic Remulla. May CCTV po ba, sir? May records ang BGMP na hindi binisita, never binisita ni VP Sara itong si Madriaga, kundi si Teves ang binisita ni VP Sara. Hala, uy, nakakahiya naman, uy. Nakakahiya talaga, wala silang mukhang ihaharap ngayon. Kasi sunog na sunog ang script nila. Agad nabasura, agad sunog, agad makakalimutan. Wala talaga. As in, so I'm sure, ang ombudsman, hindi yan bibigyan ng pagkakataon yung mga sinasabi ng NBI, imbestigahan nyo itong si Madriaga. Ombudsman, imbestigahan nyo si Madriaga. Malaking to ni VP Sara. Ay, excuse me, wala talaga. Wale. As in, goodbye, sorry, babu. Ito ang sabi ng ating mga netizen. Nung unang conference yung sinabi niyo pumunta si VP Sara sa kulungan period. Meron kayo ibinahawat si Madriaga at tapos nalabas si VP Sara state ngayon binawin niyo agad. Ang totoo pumunta siya dalawin si Kong Arne, mga ungasi. Flood control, pag-usapan natin ang layo ng mga isyo, niloloko niyo ang tao. Nako, paktay ang kwento ni Madriaga. Sabog na sabog. So paano na ngayon testimony ni Madriaga? Basag agad? Gawa-gawa naman kayo ng bagong script. Masyado nang lumayo sa flood control issue. Tama. Hay, nako, yan na naman ang patutuunan ng pansin. Yung malalaking problema ng bansa, lalo ng corruption, hindi nyo mausisa, garapan talaga. Gusto niya kasing gamitin si Madriaga pero hindi nyo talaga kayang makonect kay VP. Grabe naman ang group effort nyo, ilang taon na nyo yan pinagkaisahan, pero ba't kayo ang naging naiisahan ni VP? Hindi nyo kasi kaya, takot kasi kayo. Mas madami pa ata ang araw na pagbisita ni Saba de Lima dyan kay Madriaga. Diversion is the key. Masyado talagang binabantayan ang kilos ng VP. Pero ang sangkot sa flood control at ibang ahensya na ibilin na nakawan, walang masyadong imbestiga. Kumikiling na yan si Remulla kay VP Sara. Paano na si Madriaga niyan? Parang hindi na briefing ni Yan mga kabibigan. Ako po, yan na kasi sinasabi natin. Nakakahiya naman to. Sunog, basag, as in basura, as in pinagtatawanan ng maraming tao itong drama. Nako. Sinabi pa ni Lele de Lima na, nagsumulat sa akin si Ramil Madriaga, pinuntahan ko. Pinuntahan mo, it's because it's all about Duterte. Diba? Pinuntahan mo, tapos naawa ka. Ito nga ang sabi ni ito ang sabi ni Lele de Lima. Oo, kabibig. As in super duper to the power extent of emotion. So ito naman ang reaction ni VP Sara ang statement ni VP Sara regarding on this issue. Naglabas si VP Sara. Sabi ni VP Sara, official statement on the false accusation of a certain Ramil Madriaga. I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga, nor have I ever given him instructions of any kind. I have never visited him in prison. Ito na. Totoo talaga. Hindi binisita ni VP Sara si Ramil. Ang iba ang binisita ni VP Sara si Teves. Nor have I spoken to him about anything at any time. The photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. These images do not support his allegations and merely show that he was present as a part of an election campaign group. Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no collaboration, only accusations. Their allegations, no matter how loudly repeated, amount to nothing more than noise. Puro lang kayong ingay, pero walang laman. Para kayong lata na ang titinis ng mga boses nyo, pero walang laman ang lata. Mr. Madriaga is currently facing serious criminal charges and has a prior criminal record, appears to be acting out of desperation to secure his release from detention. He is now disseminating false statements to government authorities as part of a concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for president. Sara Z. Duterte. Paano na niyon? Yun ang sinasabi natin.
Diba? As in, wale. As in, si John Vic Remulla talaga ang nagpasabog sa issue. Si John Vic Remulla talaga ang sumunog sa issue ni Leila de Lima. Paano yan, Leila de Lima? Parang, naku, yung mga paiyak-iyak mo, yung mga padrama-drama mo. Naku, paano na yan? Diba? Yung may ebidensya sa aligasyon kay VP Sara. Panoorin nga natin si Leila de Lima sa kanyang mga ka-effort, sa kanyang mga kadrama-drama. Pakinggan natin ang bibig ha, si Leila de Lima sa kanyang ka-effort, kadrama-drama. Pakinggan natin. Ang sakit naman to. Ito na kabibig. Hintay kay Leila. Madam. Nakatanggap po ako ng sulat galing kay Mr. Madriaga. It was a letter, a handwritten letter, dated November 17. Nagpapatulong po siya sa kanyang mga kaso. Ang sabi niya, doon sa handwritten letter, it was a handwritten letter course through his lawyer, Attorney Palad, na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Doon sa kanyang, ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Napakabigat ng kanyang mga akusasyon hindi lang laban sa kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siyang mga nabanggit na mga personalidad. Meron siyang mga nabanggit na mga alleged delivery of big sums of money, mga duffel bags, mga nasa mga sasakyan, mga tina-turn over, etc., etc. And of course, I got curious, I got interested. So I decided to see him last December 8, daytime, 11 o'clock in the morning, there at the BJMP. So, pinuntahan niya, nakipag-usap siya, di ba paano na yun? Napahiya kayo. Eto nga, pati si Falsis kilig na kilig sa mga pangyayari, pero bigyan na lang, tahimik na lang kayo. Kasi wala talaga. Binasag kayo ni John Vic Remulla, ito na. But let's assuming I agree with Attorney Paulo. Balikan ko kung Teddy yung kay Attorney Paulo na immune from suit, si VP Sara. I would agree definitely that the Ombudsman, whatever the school of thought is empowered by law to investigate VP Sara still for the purposes of filing an impeachment complaint. And yung bombastic na kinikilig talaga ako, talaga get goosebumps when I think about it. Since may mga file na plunder case, mayroong affidavit ni Madriaga, may question dun sa confidential funds. Kasama na ba yung kay Madriaga dyan? No, I mean the Ombudsman nasa office na niya Ang point kay routes to what? Pathways to what? To open or get the bank records of VP Sara. Two separate cases. Yes, two separate cases. But the point is, the Ombudsman is empowered to, for the purposes of filing an impeachment complaint, do case build-up, investigate, inquire, and get the bank accounts to see, may pumasok bang pera na confidential funds sa bank account. Alam mo, sorry to let you down, Attorney Jess, no? Pero hindi yun mangyayari. Kasi sinagot na yan ng Supreme Court na ang Ombudsman, wala siyang kapangyarihan na mag-inquire into bank accounts kung wala pang na-file na kaso in court. I think that's the Marquez versus Desierto case. So yung kinakikiligan mo, sorry, hindi mangyayari yan. But let's assuming nangyayari ang kinikiligan niya. So yun ang kabibig ang ating lebak-lebak for the kinilig. Kinilig pero binuhusan ng tubig. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.